Inayos ko ang kwelyo ng kanyang seremonya na uniporme. Tinitiyak na ang bawat gintong medalya sa dibdib ni Rafael ay nakahanay ng perpekto sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom. Ang bawat kislap ng metal ay tila nagpapaalala sa akin ng 15 taon ng aking buhay na ibinigay ko upang itayo ang kanyang pangalan. Ang mga gabing hindi ako natulog upang tapusin ang kanyang mga ulat. Ang mga koneksyong binuo ko sa mga makapangyarihang tao para sa kanyang promosyon. At ang bawat sakripisyo ko bilang asawa ng isang tinitingalang kapitana. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng marangyang AFP Gala Night, tila may kakaibang lamig na nanunuot sa aking mga balat sa kabila ng init ng mga katawan sa loob ng bulwagan. Isabela, hubarin mo na ang singsing na yan, ang malamig na utos ni Rafael, habang ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa kabilang dako ng silid. I'll give it to Zelda. She needs it more than you do tonight. She's the face of the National Heritage Project na yon. At mas magiging kapani-paniwala ang kanyang presentasyon sa harap ng mga foreign investors kung suot niya ang isang tunay na piraso ng kasaysayan. Tumigil ang aking mga kamay sa kanyang balikat. Ang singsing na tinutukoy niya ay ang pamana ring. Isang antigong alahas na yare sa purong ginto at napapalamot yan ng pambihirang ruby. Ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking yumaong ina. Hindi ito basta alahas. Ito ang simbolo ng dangal ng aming pamilya na ipinagkatiwala ko sa aming kasal. Rafael, alam mong hindi ito pag-aari ng gobyerno? Ang sagot ko. Ang aking tinig ay nananatiling mahinahon, ngunit may talim na hindi niya napapansin. This is my mother's legacy. Bakit mo ibibigay sa kanya? Eksaktong sa sandaling iyon, lumapit sa amin si Zelda. Suot ang isang puting gown na tila nagpupumilit magmukhang inosente. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig, ang kanyang paghinga ay tila bumibigat. Isang klasikong pagganap ng isang biktima na alam kong kabisadong-kabisado na niya. I'm so sorry, Isabela. Ang mabulaklak niyang pananalita, habang humahawak siya sa braso ni Rafael para sa suporta. Hindi ko gustong mahiya ka, but the general's wife is already asking for the artifact's representation. Rafael said it's for the greater good of the mission. Don't be so selfish, please. Para naman ito sa career ni Rafael. Exactly, Isabela, pag-aya ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagkayamot. Don't be a martyr now. It's just a piece of jewelry. Isang gabi lang itong isusuot ni Zelda para makuha ang suporta ng board. Huwag mong sirain ang gabi na ito dahil lang sa emosyonal mong pag-iinarte. You've always been the supportive wife, right? Prove it now. Sa paligid namin, ang mga matataas na opisyal at ang kanilang mga asawa ay nagsisimula ng tumingin. Ang asawa ng general, si Doña Aurora, ay lumapit din at tinapik ang aking balikat. Ang kanyang mukha ay puno ng wad na pag-aalala. Isabela, iha, a good wife is the wind beneath her husband's wings. Kung kailangan ni Rafael ang sakripisyong ito para sa bayan, hindi ba dapat ay ikaw ang unang sumuporta? Nararamdaman ko ang gipit na sitwasyon. Ang gonting na tila sumasakal sa aking leeg. Narito ako, sa gitna ng mga taong pinagsilbihan ko, pinapanood silang lahat, napilit akong hinuhubaran ng aking huling pag-aari para lamang ibigay sa isang babaeng alam kong sumisira sa aking tahanan. Nakita ko ang mapanuyang ngiti sa mga mata ni Zelda sa likod ng kanyang mga pekeng luha. Inasahan nilang yuyuko ako. Inasahan nilang iiyak ako at magmamakaawa na huwag kunin ang huling alaala ng aking ina. Ngunit sa sandaling ngayon, isang matinding katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Tila tumigil ang ikot ng mundo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang lahat ng may malinaw at nakasisilaw na liwanag. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi ang bayaning binuo ko sa aking isipan. Siya ay isang magnanakaw na nakasuot ng uniporme. Ang babaeng nasa tabi niya ay hindi isang kasama sa trabaho.
Siya ay isang linta na kumakain sa aking buhay. 10 taon ang bulong ng aking isipan. 10 taon akong naging anino, naging tuntungan, at naging tagasalo ng bawat dumi niya. Ang aking pagmamahal ay naging kulungan, at ang aking kabutihan ay naging sandata na ginagamit nila laban sa akin. Sa bawat segundo ng kanilang pang-aapi, ang init ng aking galit ay hindi nag-alab. Ito ay naging yelo. Isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa aking puso. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay. Nakita ko ang pagkislap ng tagumpay sa mga mata ni Rafael. Inakala niyang sumuko na ako. Inabot ko ang aking telepono sa loob ng aking clutch bag at sa isang mabilis ngunit tahimik na kilos, pinindot ko ang record button bago ito muling isilid. Pagkatapos, dahan-dahan kong hinubad ang singsing mula sa aking daliri. Nararamdaman ko ang bawat gasgas ng ginto sa aking balat, ang bigat ng kasaysayang tila nagpapaalam sa akin. Sige Rafael, ang wika ko, ang aking boses ay walang anumang bakas ng panginginig. Ito ay banayad, formal, at may nakatagong lamig na tila hininga ng kamatayan. If this is what you think will save your career, then take it. Hinuha ni Rafael ang singsing ng walang pasasalamat at agad itong isinuot sa daliri ni Zelda. Ang dalawa ay tila nagdingning sa tuwa, habang si Zelda ay humilig sa balikat ng aking asawa. Thank you, Isabella. You're such a professional. Ang muling pang-iinsulto ng babae. Tiningnan ko sila ng diretso sa mga mata. Isang manipis at misteryosong ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi nila naintindihan. Oh, Zelda, I am more than a professional. I am a restorer. Ang aking madiing sagot. At bilang isang restorer, alam ko kung kailan ang isang bagay ay dapat nang itapon dahil masyado na itong bulok para ayusin. Sandaling natigilan si Rafael sa talim ng aking sinabi. Ngunit bago pa siya makasagot, tumalikod na ako. Hindi ako naglakad palayo bilang isang talunan. Naglakad ako ng may tuwid na likod. Ang bawat hakbang ng aking high heels sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi nilang oras. Paglabas ko sa veranda ng ballroom, agad kong kinuha ang aking telepono. Hindi ako tumawag para umiyak sa isang kaibigan. Hindi ako tumawag sa aking biyenan. Diniyal ko ang numero ni Miguel, ang tanging tao na nakakaalam ng bawat bahid ng dumi sa transaksyon ng mga antigong alahas sa bansa. Miguel, ang aking bungad nang sagutin niya ang tawag. Ang aking paningin ay nakapako sa madilim na abot-tanaw ng lungsod. It's time. Ibigay mo na sa akin ang lahat ng kopya ng bank accounts ni Rafael na ipinadala mo noong 1 linggo. At ihanda mo ang dokumento para sa ang luha ni Lakan. Sisiguraduhin nating ang singsing na kinuha nila ay ang huling bagay na mahahawakan nila bago gumuho ang kanilang mundo. Are you sure about this, Isabella? Ang tanong ni Miguel, may halong paghanga at pag-aalala sa kanyang boses. Once we start, there's no turning back. Sisirain natin hindi lang ang pangalan niya, kundi ang buong pundasyon ng AFP Heritage Project na kinalalagyan niya. Miguel, ang aking tugon habang pinagmamasdan ko ang refleksyon ng aking sarili sa salamin ng pinto. Isang babaeng wala ng bakas ng pagtitimpi. Isang reynang handang sunugin ang sariling kaharian para lamang mamatay ang mga traidor sa loob nito. Hindi ko lang sila sisirain, buburahin ko sila. Dahil ang reyna na matagal nilang inayayaw-ayawan ay marunong nang pumatay nang walang nararamdamang pagsisisi. Isang malakas na hangin ang umihip, tila sumasang-ayon sa aking sumpa. Sa loob ng ballroom, narinig ko ang anunsyo ng host para sa pagpaparangal kay Rafael. Numiti ako ng masakit. Magpakasasa sila sa liwanag ng sandaling ito, dahil bukas, ang tanging matitira sa kanila ay ang abo ng aking galit. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan pauwi ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa hangin.
Nakatingin lang ako sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga ilaw ng lungsod na tila mga malalabo at walalabo at tugang guhit. Sa tabi ko, mahigpit ang hawak ni Rafael sa manibela. Ang kanyang mga panga ay laging nakaigting. Alam ko ang timpla ng kanyang galit. Naiinis siya dahil hindi ako nag-eskandalo, dahil hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magmukhang bayani sa harap ng marami, sa pamamagitan ng pagpapakaalma sa isang hysterical na asawa. "You're being too quiet, Isabela. It's making me uncomfortable." Ang basag niya sa katahimikan, ang boses niya ay puno ng awtoridad na tila nasa loob siya ng kampo. "I already told you, it was a strategic move. Zelda is an expert in PR and heritage. Ang pagsusuot niya ng singsing mo ay para makuha ang tiwala ng mga donors. It's for the project, and the project is my ticket to a general star. Bakit ba kailangang maging napakababaw mo pagdating sa mga gamit?" Hindi ako sumagot. Nanatili ang aking paningin sa madilim na kalsada. Ang bawat salita niya ay tila lason na binalot sa asukal. Isang pagtatangka na baligtarin ang katotohanan at gawin akong kontrabida sa sarili kong kwento. Gaslighting. Isang sining na mas kabisado niya kaysa sa anumang taktika sa pakikidigma. Pagpasok namin sa aming marangyang bahay, hindi ang katahimikan ng gabi ang sumalubong sa amin. Nakaupo sa sala si Doña Aurora, ang aking biyenan. Suot ang kanyang mamahaling robe at hawak ang isang baso ng tsaa. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pormalidad na walang bahid ng awa. "Mabuti at narito na kayo," ang bungad niya. Ang kanyang tinig ay malamig at dominante. Nabalitaan ko ang nangyari sa gala. "Isabela, iha, bakit kailangan magkaroon ng tensyon? Rafael is a rising star in the military. Ang papel mo ay siguruhing makinis ang kanyang daanan. Hindi ang lagyan nito ng mga bato. Isang singsing lang yon. Kung gusto mo, bibilhan kita ng bago bukas, kahit mas malaki pa ang bato." "Hindi ito tungkol sa laki ng bato, Mama," ang tanging sagot ko, habang dahan-dahang inilalapag ang aking bag sa mesa. Eksaktong sa sandaling iyon, ang telepono ni Rafael na nasa ibabaw ng console table ay nag-vibrate ng malakas. Lumilikha ng isang nakakairitang tunog sa ibabaw ng matigas na kahoy. Hindi ko kailangang tingnan para malaman kung sino ang tumatawag. Agad itong sinagot ni Rafael at ang kanyang boses ay biglang lumambot, isang tono na matagal ko nang hindi naririnig para sa akin. "Zelda, what happened? Are you okay?" ang nag-aalalang tanong ni Rafael. Nakikinig kaming dalawa ni Doña Aurora. Mula sa kabilang linya, maririnig ang mahihina at tila naghahabol na paghinga ni Zelda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. "Rafael, I'm sorry. I can't breathe. I think it's an asthma attack. Ang daming kumukwestiyon sa akin dito sa hotel. Pagalis ninyo. Feeling ko ninakaw ko ang singsing ni Isabela. Please, I'm so scared." Ang boses ni Zelda ay tila isang sirang plaka ng pagkukunyari. "Stay there, I'm coming," ang mabilis na sagot ni Rafael. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunumbat. "Look at what you did, Isabela. Dahil sa pagiging malamig mo kanina, Zelda is having an attack. She's fragile, unlike you who's as hard as stone. Mama, please take care of things here. I have to go." Napanood ko ang aking asawa na magandara pa palabas ng pinto para sa kanyang kabit. Walang lingon likod, walang alinlangan. Nang sumara ang pinto, tanging kami na lang ni Doña Aurora ang naiwan. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa aking sistema. "Huwag kang mag-inarte, Isabela," ang madiin niyang bulong. Ang pamilya de Silva ay may pangalang dapat protektahan. Kung kailangang may isa pang babae sa buhay ni Rafael para mas mabilis ang kanyang pag-akyat, matuto kang tumingin sa malayo. Utang mo sa amin ang buhay na mayroon ka ngayon. Huwag mong kakalimutan na kinuha ka lang namin mula sa isang pamilya ng mga sining at artifacts na walang permanenteng kita. Tiningnan ko ang aking biyenan. Nakita ko ang bawat kulubot sa kanyang muka na tila mga ukit ng isang malupit na kasaysayan.
Dahan-dahan kong inabot ang isang antigong florera na nasa tabi ko. Isang regalo ni Rafael nung aming ika-5 anibersaryo. Tiningnan ko ito ng matagal. Pagkatapos, ay tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Aurora. Dahan-dahan kong binuksan ang aking kamay. Ang florera ay nahulog sa sahig nang walang anumang emosyon mula sa akin. Ang tunog ng pagkabagbag ng porselana ay tila musika sa aking pandinig, matalim, malinaw, at pinal. Tila ito ang tunog ng huling hibla ng aking pasensya na tuluyan ng naputol. Ang dangal na sinasabi ninyo, Mama, ay kasing rupok ng florerang ito. Ang wika ko sa isang tinig na nakapangi-ilabot sa sobrang kalmado. At huwag ninyong isumbat sa akin ang utang na loob, dahil kung tutuusin, kung wala ang talino ko sa pag-aayos ng mga gusot ni Rafael, matagal na kayong nakatira sa guho ng inyong sariling mga kasinungalingan. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Umakyat ako sa aking silid at agad na binuksan ang aking laptop. Habang si Rafael ay abala sa pag-alo sa hina ni Zelda, ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Sa tulong ng code na ibinigay ni Miguel, sinimulan ko ang pag-export ng lahat ng shared bank records namin ni Rafael. Nakita ko ang mga transaksyong hindi ko alam, mga malalaking halaga na inilipat sa isang offshore account sa ngalan ni Zelda. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng paghihigante. Pagkalipas ng isang oras, dala ang isang maliit na flash drive, lumabas ako ng bahay. Nagmaneho ako patungo sa isang madilim at liblib na parking lot sa tapat ng National Museum. Doon, naghihintay ang isang itim na SUV. Bumaba ang bintana at tumambad ang seryosong mukha ni Miguel. Nakuha mo? Ang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat bahagi ng aking muka para makita kung may bakas ng iyak. Wala siyang nakita. Inabot ko sa kanya ang flash drive. Lahat ng ebidensya ng paglipat ng pondo mula sa military budget patungo sa account ni Zelda. At ang mga ebidensya ng mga peking artifacts na ginamit nila para pagtakpan ng butas sa pondo. Binuksan ni Miguel ang isang folder at inabot sa akin ang isang dokumento. Isabela, ito ang listahan ng lahat ng mga antigong gamit na binili ni Rafael sa black market sa nakalipas na 2 taon. Halos lahat ng ito ay mahusay na pagkakagawa na peke. At alam mo ba kung sino ang nakapirma bilang validator ng mga ito? Tiningnan ko ang dokumento. Ang pangalan ni Zelda ay nakasulat doon ng malaki, kasama ang wad niyang titulo bilang senior curator. Ngunit may isang bagay na natpatigil sa aking hininga. Sa dulo ng dokumento, may isang maliit na logo na pamilyar sa akin. Isang simbolo na nakita ko na sa mga gamit ng aking yumaong ama. Bakit nasa kanila ang tatak ng pamilya ko, Miguel? Ang tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Tumingin sa akin si Miguel. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Iyan ang kailangan nating malaman, Isabela. Dahil tila, hindi lang ang kasal mo ang ninakaw nila sa iyo. Mukhang pati ang kasaysayan ng pamilya mo ay ginagamit nila para sa kanilang maruming laro. Naramdaman ko ang isang malamig na kilabot na gumapang sa aking likuran. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang babaeng agaw eksena at isang asawang taksil. Ito ay tungkol sa isang mas malalim at mas madilim na sabwatan. Tuloy tayo, Miguel, ang sabi ko. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng parking lot. Gawin nating impyerno ang bawat hakbang nila. Tinaandar ko ang aking sasakyan at mabilis na umalis. Iniwan ang anino ng museo sa aking likuran. Sa aking isipan, isa-isa nang bumabagsak ang mga piraso ng kanilang kaharian. At ako ang sisiguradong walang matitira kahit isang bato. Ang amoy ng pormalina, lason, at mga chemical sa loob ng aking restoration lab ay tila samyo ng mga mamahaling bulaklak sa aking pang-amoy. Sa silid na ito, ako ang reyna. Dito, ang bawat guho ay muling nabubuo at ang bawat sirang piraso ng kasaysayan
ay muling nagkakaroon ng buhay sa ilalim ng aking mga kamay. Ngunit sa umagang ito, habang hinahawakan ko ang isang matalas na scalpel, hindi isang antigo ang balak kong operahan. Ang bawat hiwa ko sa hangin ay tila paghahanda sa pagpunit ng maskara ng mga taong nantangka sa aking danggal. Ang katahimikan ng aking pagtatrabaho ay bumasag ng bumukas ang pinto ng walang pahintulot. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ang pumasok. Ang amoy ng matamis at nakahihilong pabango ni Zelda ay sapat na para magpaigting ng aking mga panga. Wow! So this is where the magic happens, ang boses ni Zelda. Puno ng kaplastikan habang nililibot niya ang aking lab. Huminto siya sa harap ng isang portrait na dahan-dahan kong nililinis. Ang dilim naman dito, Isabella. No wonder you're always so gloomy. Rafael says you're more like a machine than a wife lately. Masyado ka raw lunod sa alikabok na nakaraan. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Hindi binibigyan ng kahit isang sulyap ang kanyang presensya. Ang bawat haplos ng aking brush sa canvas ay tila pag-oopera sa isang sugat na ayaw maghilom. Ang nakaraan ay hindi alikabok, Zelda. Ang malamig kong sagot. Ito ay pundasyon. Isang bagay na wala ka. Dahil ang buong pagkatao mo ay binuo lamang sa loob ng isang gabi gamit ang mga kasinungalingan ni Rafael. Narinig ko ang mahinang tawa niya. Isang tunog na tila kiskis ng bakal sa semento. Lumapit siya sa akin. Sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking balikat. Actually, I'm here for a favor. Rafael and I have a big presentation sa National Museum next week. We found this relic, ang luha ni Lacan. It's a bit damaged, and since you're the best, I thought maybe you could give me the specific formula for the silver nitrate cleaning solution you use? Para naman hindi ako mapahiya sa harap ng mga board members, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Alam ko ang laro niya. Gusto niyang nahawin ang aking teknik para magmukhang henyo sa harap ng mga investors, habang unti-unti niyang kinukuha ang aking posisyon sa mundo ng sining. Ang luha ni Lacan ay ang artifact na binanggit ni Miguel. Isang pekeng piraso na binili ni Rafael sa black market. Dahan-dahan akong humarap sa kanya, hawak pa rin ang aking scalpel. Ang talim nito ay kumislap sa ilalim ng puting ilaw ng lab. Nakita ko ang panandaliang takot sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Of course, Zelda, ang wita ko. Ang aking tinig ay banayad at tila puno ng pantanggap. Bakit naman hindi? After all, you're part of the family now, right? I'll write it down for you. Isang espesyal na timpla na siguradong magpapakinang sa bawat bahagi ng relic na iyon. Kumuha ako ng isang maliit na piraso ng papel at isinulat ang isang formula. Ngunit sa halip na ang tamang sangkap, isinulat ko ang isang kombinasyon na maganda sa paningin sa unang 3 araw. Ngunit magdudulot ng mabilis na oxidation at pagkabulok ng metal sa sandaling madikit ito sa matinding init ng mga studio lights. Ibinigay ko sa kanya ang papel nang may kasamang isang huling babala na alam kong hindi niya papansinin dahil sa kanyang kayabangan. Make sure to apply it generously, Zelda. Ang talino ay hindi lang sa pagpapakitang tao, kundi sa pag-unawa sa kung ano ang nasa loob, ang madiin kong sabi. Thanks girl, you're a lifesaver. Ang huling hirit niya bago siya mabilis na lumabas. Dala ang kanyang hatol sa kamatayan ng kanyang sariling career. Nang mawala siya, agad na lumabas si Miguel mula sa likod ng isang malaking cabinet. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila binabasa ang bawat kilos ko. You're playing a dangerous game, Isabella. Kapag nalaman nilang sinadya mo ang maling formula, maaari nilang gamitin yon laban sa'yo. Let them try, ang sagot ko, habang dahan-dahang naghuhugas ng aking mga kamay sa lababo. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila naglilinis sa duming iniwan ni Zelda. The formula is scientifically sound on paper, Miguel. If it fails, it's because she didn't know how to handle the chemical reaction properly. It will be her word against my years of expertise. Sino ang paniniwalaan nila?
Isang hamu-hamong curator? O ang babaeng nag-restore ng National Altarpiece? Lumapit sa akin si Miguel. Ang kanyang distansya ay sapat na para maramdaman ko ang kanyang suporta. Inabot niya sa akin ang isang lumang litrato na nakita namin kagabi. Ito ang litrato ng aking ama, kasama ang isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. Isabela, ang tatak na nakita natin sa mga pegging artifacts, yan ang selya ng paggawaan ng tatay mo bago siya nawala. Ang bulong ni Miguel. The De Silvas didn't just marry you for your status. They used your father's workshop to produce high-end fakes. Rafael's father and my father, they were all part of this. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magdagbi-tagbi. Ang aking kasal ay hindi lang isang pagkakamali. Ito ay isang operasyon. Isang mahabang plano ng pamilya De Silva upang kontrolin ang legacy ng aking ama at gamitan ng aking talino para itago ang kanilang mga krimen. Kaya pala pinilit ako ni Doña Aurora na manatili sa bahay noong unang 5 taon ng aming kasal. Ang wika ko, ang aking boses ay puno ng panginginig ng galit. They were using my name, my father's name, to sign off on their lies. Isang hawak sa aking braso mula kay Miguel ang nagbabalik sa aking wisyo. We have them, Isabela, but we need to be careful. Rafael is getting suspicious. Biglang tumunog ang aking intercom. Ang boses ng aking assistant ay puno ng kaba. Ma'am Isabela, si Captain Rafael po, nasa labas. Gusto niyang pumasok. Agad akong tumingin kay Miguel. Go, sa likod na pinto. Mabilis na kumilos si Miguel. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at tiningnan ako ng may malalim na emosyon. Be careful, Isabela. He's not just a husband. He's a soldier trained to spot the enemy. Nang sumara ang pinto ni Miguel, huminga ako ng malalim at inayos ang aking sarili. Umupo ako sa aking mesa at nagkunwaring abala sa mga dokumento. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng tensyon. Ang kanyang uniporme ay tila sumasakal sa kanyang leeg at ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng biktima. Who were you talking to on the phone, Isabela? Ang kanyang unang tanong, ang boses ay puno ng suspisya. Lumapit siya sa aking mesa at tiningnan ang aking telepono na nakalapag doon. You've been acting strange lately. At bakit nandito si Zelda kanina? What did you tell her? Itiningala ko ang aking ulo at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Walang kaba, walang takot. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong wala ng balak pang magpaliwanag. Zelda came here for advice, Rafael. At dahil mabuti akong asawa, ibinigay ko sa kanya ang kailangan niya. Ang sagot ko, ang aking boses ay patay na patay. And as for the phone, why? Are you afraid that I'm finally talking back to the world you tried to hide from me? Lumapit si Rafael, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa akin. Nararamdaman ko ang banta ng kanyang kapangyarihan. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Isabela. You are my wife. Ang bawat hininga mo, ang bawat taong kinakausap mo, dapat ay alam ko. If I find out you're plotting something, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang lab na ito kailanman. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. You're late, Rafael. Matagal ko nang hindi masisilayan ang lab na ito. Dahil tapos na ako sa pag-aayos ng mga sirang bagay. Ngayon, sisiguraduhin ko namang walang matitira kahit anong buo sa buhay mo. Nag-vibrate ang aking telepono sa mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sapat na para mabasa ni Rafael. The warehouse is ready. Tonight at 10:00 ng gabi. Agad na nanlaki ang mga mata ni Rafael at hinablot ang aking telepono. Ang kanyang panga ay tila puputok sa galit habang binabasa ang mensaha. Hinablot ni Rafael ang aking telepono nang may puwersang muntik nang magpaikot sa aking balikat.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa galit habang binabasa ang mensahe. Sa silid na iyon, kung saan ang bawat antigong gamit ay tahimik na saksi sa aming pagkasira, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng isang lalaking inakalang kontrolado niya ang lahat. Warehouse? Anong warehouse ito, Isabela? Ang sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa mga babasaging gamit sa loob ng aking lab. Who is this person? Bakit ka makikipagkita sa 10 oras ng gabi? Is this your lover? Kaya ka ba naging matigas at malamig dahil may iba ka na? Nanatili akong nakaupo. Dahan-dahang itinatabi ang aking mga gamit sa pag-restore. Tiningnan ko siya ng may halong pait at pangumutya. Lover Rafael? Masyado mo namang ginagamit ang sarili mong karanasan para husgahan ako. Hindi lahat ng tao ay kailangang maghanap ng init sa ibang kandungan para lang makaramdam ng halaga. Don't play word games with me! Muli niyang sigaw. At sa pagkakataw ito ay ibinalibag niya ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito sa matigas na kahoy ay tila isang babala. Sumagot ka. Is this about the project? Is this about the artifacts? Kung balak mong ilaglag ako sa mga general, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo bago ka pa maapagsalita. Dito ko nakita ang kanyang tunay na takot. Hindi siya natatakot na mawala ako. Natatakot siyang mawala ang kanyang posisyon, ang kanyang ranggo, at ang kanyang imahe. Ang bawat salita niya ay isang pagtatangka na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pasukuin ako. Isang taktika ng pagmamanipula na tinatawag nating gaslighting sa makabagong panahon. Sinusubukan niyang gawing kasalanan ko ang sarili niyang mga pagkakamali. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking likod ay tuwid na parang isang sundalong handa sa giyera. Lumapit ako sa kanya hanggang sa magtagpo ang aming mga hininga. Ang bango ng kanyang mamahaling tabako ay tila amoy ng pagkabulok sa aking pandinig. Ang warehouse na iyan, Rafael, ay ang lugar kung saan itinatago ang mga sagot na matagal mo nang ibinoon sa limot. Ang mahinahon kong bulong, ang boses ko ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. If you're so curious, why don't you come with me? Bakit hindi mo makita ng sarili mong mga mata kung ano ang inihanda ko para sa iyo? O baka naman natatakot kang harapin ang katotohanang mas matalino ang asawang itinuring mong dekorasyon lang? Isang saglit na katahimikan ang namayani. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang kayabangan, ang pagpapalalong kayabangan na naging pundasyon ng kanyang pagkatao, ang nanaig. Fine, sasama ako. At kapag napatunayan kong nagtataksil ka o may ginagawa kang labag sa batas, ako mismo ang mapupusa sa iyo, Isabela. I will destroy you before you can even touch my star. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Then let's go, Captain. Let's see who gets destroyed first. Habang naglalakad kami patungo sa kanyang sasakyan, tumunog ang aking smartwatch. Isang maikling mensahe mula kay Zelda ang lumitaw. I've applied the solution. It's perfect. Ang luha ni Lakan is glowing like never before. Thank you, Isabela. See you at the pre-auction press con tomorrow. Naramdaman ko ang isang matinding bugso ng tagumpay. Kinagat ni Zelda ang pain. Ang silver nitrate formula na ibinigay ko ay nagsisimula na ngayong kumapit sa metal ng peking relic. Sa loob ng 12 oras, ang reaksyong chemical ay magiging irreversible. Ang artifact ay magmumulang perpekto sa dilim. Ngunit sa ilalim ng init at liwanag ng mga kamera sa press conference, ito ay unti-unting matutunaw at magbabago ng kulay. Isang pampublikong kamatayan para sa kredibilidad ni Zelda. Sumakay kami sa sasakyan at mabilis na binagtas ang daan patungo sa isang lumang bodega sa gilid ng Pasig River. Ang dilim ng paligid ay tila sumasabay sa bigat ng aming nararamdaman. Pagdating namin sa warehouse, nakita namin ang isang anino na nakatayo sa harap ng malaking pintuang bakal. Sino yan? Ang tanong ni Rafael,
habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahawak sa kanyang baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Isabella, if this is a trap... Huwag kang masyadong paranoid, Rafael. Ang sagot ko habang bumababa ako ng sasakyan. It's just a meeting. Ang anino ay gumalaw at lumapit sa amin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng post, tumambad ang mukha ni Miguel. Ngunit hindi siya mag-isa. Sa likod niya ay may 3 lalaki na nakasuot ng uniforme ng National Bureau of Investigation. Biniga si Rafael sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng kalsada. Miguel? What is the meaning of this? Bakit may kasama kang mga taga-NBI? Lumapit si Miguel, hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang tingin ay hindi kay Rafael, kundi sa akin. Isang tingin ng paghanga at pagkilala sa aming plano. Captain De Silva, we are not here for Isabella. Ang madiin na wika ni Miguel. We are here for the contents of this warehouse. This is warehouse number 402, registered under a dummy corporation linked to your offshore accounts. Ayon sa aming source, dito itinatago ang orihinal na mga artifacts na ninakaw mula sa National Museum, na pinalitan ninyo ng mga pekeng gawa sa workshop ng ama ni Isabella. That's a lie! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Wala akong alam sa warehousing ito. Isabella, sabihin mo sa kanila, you set me up! Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan ng bodega at hinawakan ang kandado. Ang lamig ng bakal ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Tiningnan ko si Rafael nang may huling bakas ng awa na agad ding naglaho. Ang sabi mo kanina, Rafael, na sisiguraduhin mong sa kulungan ang bagsak ko bago ako makapagsalita. Ang wika ko, ang bawat salita ay tumatama sa kanya na parang mga bala. Ngunit ang nakalimutan mo, ako ang restorer. Ako ang nakakaalam kung ano ang totoo at kung ano ang peke. At ang buhay na binuo mo sa paligid ko? Yan ang pinakamalaking peke sa lahat. Pinuksan ng mga taga-N. BI ang pinto ng bodega. Ang tunog ng mga bakal na nagiskisan ay tila isang hiyaw ng katarungan. Pagbukas ng pinto, ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na lihim na tinawagan ni Miguel ay bumungad sa amin. Ang liwanag ay tila bumulag kay Rafael na napatakip ng kanyang muka habang ang bawat anggulo ng kanyang kahihiyan ay kinukuhanan ng litrato. You're under investigation, Captain. Ang huling wika ni Miguel. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Rafael na tumingin sa akin ng may matinding poot. Isang poot na hindi ko pa nakikita kailanman. You think you've won, Isabella? Ang bulong niya sa gitna ng ingay. Hindi mo pa alam kung sino ang kinakalaban mo. You think Zelda is just a mistress? She is the daughter of the man who killed your father. At kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama kitang mabubulok sa ilalim ng lupa. Naramdaman ko ang isang matinding pintig sa aking dibdib. Ang bawat salita niya ay tila isang bagong palaisipan na mas madilim pa sa aking inaasahan. Ang bawat kislap ng mga bumbilya mula sa mga kamera ng media ay tila mga saksak ng kidlat sa madilim na gabi sa labas ng bodega. Pinanood ko ang pagkapahiya ni Rafael. Ang dakilang kapitana na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit itinatago ang mukha sa likod ng kanyang mga posas na natatakpan ng kanyang jaket. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanirang awtoridad, ay ngayon ay nanglilisik sa takot at pagtataka. Ngunit ang kanyang huling bulong tungkol sa aking ama at kay Zelda ay tila isang malakas na ugong sa aking pandinig na hindi mawala-wala. Hindi ako kumibo habang isinasakay siya sa sasakyan ng mga awtoridad. Tumayo lang ako doon, malamig ang ekspresyon, habang ang hangin mula sa ilog ay humahampas sa aking mukha. Lumapit sa akin si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala sa kabila ng aming panalo. Isabella, kailangan nating umalis dito. Ang mahinahon niyang sabi. The media will swarm you in a few minutes. Let's go to a safe place. Narinig mo ba ang sinabi niya, Miguel?
Ang tanong ko, ang aking boses ay bahaging nanginig, ngunit agad kong binawi. Zelda's father, ang pumatay sa tatay ko? Is it possible? Iimbestigahan natin yan, Isabella. Pero ngayon, kailangan mong maging matatag. The war has just officially started. Ang sagot niya, habang inaalalayan ako patungo sa kanyang sasakyan. Kinaumagahan, sa halip na magtago, pinili kong pumunta sa simbahan ng Quiapo. Isang lugar kung saan ang bawat bulong ng panalangin ay tila humihingi ng katarungan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Gusto kong makaramdam ng kapayapaan, ngunit bago pa man ako makaluhod sa harapan ng altar, naramdaman ko ang isang pamilyar at mabigat na presensya sa aking likuran. Napakalakas ng loob mong magpakita rito, Isabella. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang matalim na aspile sa gitna ng banal na katahimikan. Lumingon ako at nakita ko ang aking biyenan, suot ang isang itim na belo at hawak ang isang mamahaling rosaryo. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pagsisisi, kundi ng matinding poot. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa lumang sahig ng simbahan ay tila tunog ng isang nagbabadyang hatol. Sinira mo ang anak ko. Ang madiin niyang bulong. Sapat na para marinig ko lang. Sinira mo ang pangalan ng mga De Silva. After all we've done for you? Kinuha ka namin mula sa kawalan. Binigyan ka namin ng titulong asawa ng isang kapitana. At ito ang isasagot mo? Wala kang utang na loob. Tumayo ako ng tuwid. Tinitingnan siya ng diretso sa mga mata sa ilalim ng mga imahe ng mga santo. Ang utang na loob, Mama, ay hindi isang lisensya para gawin akong kasabwat sa inyong mga krimen. Hindi ko sinira si Rafael. Sinira niya ang sarili niya nang piliin niyang magnakaw at magtaksil. Ako? Ibinalik ko lang ang katotohanan sa dapat nitong kalagyan. Biglang hinawakan ni Doña Aurora ang aking braso ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila baon na sa aking balat. You owe us your life, Isabella. Noong namatay ang tatay mo at naiwan kayong baon sa utang, sino ang sumalo sa inyo? Ang pamilya namin. Pinakasalan ka ni Rafael hindi dahil sa mahal ka niya, kundi dahil sa awa. At ngayon, pinapakain mo siya sa mga buwaya? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na tila hindi nababagay sa loob ng simbahan. Awa? O dahil kailangan ninyo ng isang mahusay na restorer para gawing mukhang totoo ang mga pekeng gawa ninyo? Huwag na tayong maglokohan, Mama. Alam ko na ang tungkol sa workshop ng tatay ko. Alam ko na ginamit ninyo ang kanyang selyo para sa inyong maruming negosyo. Napatigil si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumurap sa gulat. Ngunit agad itong napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Kahit anong sabihin mo, ikaw pa rin ang talunan sa huli. Zelda is carrying Rafael's child. Isang bagong tagapagmana ng aming pangalan. At sa tingin mo ba ay hahayaan ka naming manalo sa korte? We have friends in high places, Isabella. Your lawyer, Miguel. Sigurado ka bang tapat siya sa'yo? O baka naman ginagamit ka rin niya para makuha ang mga shares ng kumpanya na matagal na nilang pinag-aagawan? Naramdaman ko ang isang tusok ng pag-aalinlangan sa aking dibdib. Ngunit hindi ko ito ipinakita. Gaslighting doesn't work on me anymore, Mama. Sanay na ako sa mga lason ninyo. Kung iniisip ninyong mapapasuko ninyo ako sa pamamagitan ng pananakot, nagkakamali kayo. This is no longer just about the marriage. This is about justice for my father. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay sa aking braso. Ang panalangin ninyo ay walang saysay kung ang puso ninyo ay puno ng kabulukan. Maiwan ko na po kayo. Naglakad ako palabas ng simbahan. Ang tunog ng aking mga hakbang ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ngunit sa labas, naghihintay ang isang mas malaking bagyo. Ang aking telepono ay uminit sa sunod-sunod na notification. Ang live stream ng press conference ng National Museum ay kasalukuyang nagaganap. Pinindot ko ang link at nakita ko si Zelda.
Nakatayo sa harap ng malaking entablado. Suot ang aking singsing at ipinagmamalaki ang luha ni Lakan. This relic represents our resilience. Ang waika ni Zelda sa harap ng mga kamera. Ang kanyang muka ay tila isang anghel na nagdadala ng liwanag. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ko ang isang bagay. Ang mga studio lights na nakatutok sa artifact ay nagsisimula ng maglabas ng matinding init. Ang luha ni Lakan ay nagsimulang magbago ng anyo. Isang manipis na usok ang tila lumalabas mula sa metal at ang kulay pilak nito ay dahan-dahang nagiging madilim na uling. Wait, what's happening to the artifact? Ang narinig kong tanong ng isang reporter sa video. Nanlaki ang mga mata ni Zelda habang tinitingnan ang relic na unti-unting natutunaw at nagkakalamat sa harap ng buong bansa. Ang kanyang formula, ang maling formula na ibinigay ko, ay nagsisimula na ngayong sirain ang peking metal sa paraang hindi na maaayos pa. Napanghiti ako habang pinapanood ang kanyang mukha na mapuno ng takot at kalituhan. Ang bawat segundo ng kanyang kahihiyan ay tila isang matamis na gantimpala para sa lahat ng sakit na idinulot nila. Agad kong tinawagan si Miguel. Napanood mo ba? Yes, ang sagot ni Miguel. May halong tawa sa kanyang boses. The National Museum is now questioning her credibility. Pero Isabela, may mas malaking balita. Ang NBI ay may nahanap na dokumento sa warehouse. Isang lumang death certificate ng tatay mo. At ang pangalan ng doktor na pumirma ay ang ama ni Zelda. Ang aking hininga ay tila tumigil. Nasaan siya ngayon, Miguel? Nasa isang private hospital sa Makati. At Isabela, ayon sa record, hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo. Pinatay siya sa pamamagitan ng unti-unting paglason. Isang matinding lamig ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang aking galit ay hindi na lang isang apoy. Ito ay naging isang dambuhalang alon na handang lumunod sa lahat ng may sala. Ihanda mo ang sasakyan, Miguel. Ang wika ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Pupuntahan natin ang doktor na iyon. At sisiguraduhin natin, bago matapos ang araw na ito, ang bawat lihim na ibinaon nila ay muling mabubuhay para saksakin sila sa likod. Sumakay ako sa aking sasakyan at mabilis na pinaandar ito. Ang tunog ng makina ay tila isang hiyaw ng digmaan. Wala nang atrasan. Ang reyna ng mga guho ay handa nang muling itayo ang katotohanan kahit pa kailangan niyang dumaan sa gitna ng apoy at kamatayan. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ni Miguel ay tila mga luhang pilit kumakawala mula sa langit. Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang bawat patak ay tila asido na lalong nagpapatatag sa aking pot. Binabagtas namin ang madilim at basang kalsada patungo sa Makati, habang ang liwanag ng mga streetlights ay tila mga malalabong alaala ng isang buhay na matagal ko nang ibinaon. Hindi ako nagsasalita. Nakatingin lang ako sa aking mga kamay na nakapatong sa aking kandungan. Mga kamay na marunong bumuo ng sining, ngunit ngayon ay handa nang bumuwag ng isang imperyo. Isabela, ang basag ni Miguel sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng timpi. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. We need your mind sharp. Si Dr. Valderrama, ang ama ni Zelda, ay hindi basta-bastang doktor. He was the personal physician of the most powerful families in the country. Kung totoong nilason niya ang tatay mo, hindi niya yon ginawa ng mag-isa. I don't care kung sino pa ang kasabot niya, Miguel. Ang malamig kong sagot. Ang aking paningin ay nananatiling nakapako sa unahan. Ang bawat dosis ng lason na ibinigay niya sa tatay ko ay ibabalik ko sa kanila ng 100 doble. Rafael, Zelda, Doña Aurora, silang lahat ay uminom sa iisang baso ng kasamaan. At ako, ang sisiguradong mauubos nila ang huling patak nito. Nararamdaman ko ang titig ni Miguel sa akin. Sa kabila ng dilim at ingay ng ulan sa labas, ang loob ng sasakyan ay tila isang maliit na isla ng kaligtasan.
Itinigil ni Miguel ang sasakyan sa gilid ng kalsada, malapit sa isang tahimik na park. Pinatay niya ang makina at ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan. "Isabella, look at me," ang utos niya. Dahan-dahan akong lumingon. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Paghanga, pag-aalala, at isang uri ng katapatan na hindi ko kailanman naramdaman mula kay Rafael. Inabot niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumising sa aking nanlalamig na pagkatao. "Hindi ka mag-isa sa laban na ito." Ang bulong niya, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa likod ng aking kamay. "Alam kong nasaktan ka. Alam kong ang bawat taong pinagkatiwalaan mo ay tinalikuran ka. But I am here. Not just as your lawyer, but as the man who has watched you from afar for years, wondering when you would finally realize that you are a queen meant for a throne, not a cage." Naramdaman ko ang isang pamilyar na pintig sa aking puso. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Sa gitna ng bagyong kinakaharap ko, ang presensya ni Miguel ay tila isang anchor na nagpapanatili sa akin sa lupa. Isang sandali ng kilig ang gumapang sa aking sistema, ngunit agad itong hinaluan ng aking lohika. "Bakit, Miguel?" ang tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang humina. "Bakit mo ginagawa ito? Ano ang makukuha mo sa pakikipaggiyera sa mga De Silva?" "Justice, Isabella," ang mabilis niyang sagot. Ang kanyang muka ay lumapit sa akin, sapat na para maamoy ko ang bango ng kanyang kape at malinis na bango ng ulan. At ang pagkakataong makita kang muling ngumiti, isang tunay na ngiti na hindi pilit, hindi peke. Isang ngiti na karapat-dapat sa isang reyna. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at inayos ang isang hibla ng buhok na humarang sa aking mukha. Ang kanyang ugnayan ay maingat, puno ng respeto, at tila isang tahimik na pangako. Sa isang sandali, tila nawala ang galit, ang lason, at ang pagtataksil. Tanging ang aming mga hininga na nagtatagpo sa gitna ng dilim ang natira. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na nabasag nang mag-vibrate ang aking telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkaka-answer ko, ang mukha ni Zelda ang lumitaw sa screen. Ngunit hindi ito ang magandang Zelda na nakita ng bansa kanina. Ang kanyang makeup ay kalat-kalat, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit at desperasyon. "You think you've won, Isabella?" ang hiyaw ni Zelda. Ang boses niya ay tila isang gas-gas na plaka. "Sinira mo ang career ko. Sinira mo ang pangalan ko sa harap ng buong bansa. But you forgot one thing. I still have the ring. Ang pamana ring ay nasa akin, at hinding-hinding mo ito mababawi." Itinapat niya ang kamera sa kanyang kamay, at doon, sa gitna ng kanyang nanginginig na mga daliri, ay ang aking singsing. Ngunit may napansin akong kakaiba. Ang ruby sa gitna ng singsing ay tila naglalabas ng isang kakaibang liwanag sa ilalim ng madilim na silid kung nasaan siya. "Zelda, makinig ka sa akin." Ang wika ko, ang aking boses ay bumalik sa pagiging yelo. Ang singsing na yan ay hindi lang isang alahas. It is a legacy. At ang bawat taong magnanakaw nito ay magkakaroon ng kapalit na hindi nila kayang bayaran. "Shut up!" ang sigaw niya. "Rafael is out, Isabella. Doña Aurora paid the bail. At ngayon, papunta na sila sa kinaroroonan mo." Sinabi ni Rafael na tatapusin na niya ang lahat ng ito. "You're dead, Isabella. You and your little lawyer friend." Hinatay niya ang tawag bago pa ako makapagsalita. Agad kaming nagkatinginan ni Miguel. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay biglang tumaas. Ang kapayapaan kanina ay napalitan ng isang mabilis na paghahanda para sa isang bagong pag-atake. "Nakalabas si Rafael?" ang tanong ko. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa adrenaline. How is that possible? Ang ebidensya ng NBI
ay sapat na para manatili siya sa loob. Money and influence, Isabela. Ang madiin na sagot ni Miguel habang mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Ang mga De Silva ay may mga galamay sa loob ng korte. Pero hindi tayo pwedeng bumalik sa lab mo. It's no longer safe. Eksaktong pag-ikot namin sa kanto, isang malaking itim na SUV ang biglang humarang sa aming daanan. Ang tunog ng pagpreno ng sasakyan ni Miguel ay tila isang sigaw sa gitna ng gabi. Mula sa itim na SUV, bumaba ang dalawang lalaki na nakasuot ng tactical gear, at sa gitna nila, lumabas si Rafael. Hindi na siya ang kapitana na may malinis na uniforme. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang piraso ng papel, isang legal na dokumento. Isabela! Miguel! Bumaba kayo dyan! Ang sigaw ni Rafael. Ang boses niya ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tila muling nabuhay. Dahan-dahan kaming bumaba ni Miguel. Tumayo ako sa harap ni Rafael. Ang aking muka ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng kanyang mga hiyaw. Ano ito, Rafael? Isang bagong drama? Ang tanong ko nang may halong pait. Itinaas ni Rafael ang dokumento sa aking muka. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito, Isabela, ay isang court order. A writ of habeas data at isang protection order laban sa iyo. All your files, all your evidence, they are now legally confiscated by the military court under the National Security Act. At ikaw ay isa sa ilalim sa restrictive custody sa ilalim ng pangangalaga ko bilang asawa mo. Nanlaki ang aking mga mata. Ginamit nila ang batas para ikulong ako muli sa loob mismo ng aking sariling tahanan sa ilalim ng kanyang kontrol. You can't do this, ang sabi ni Miguel, humaharang sa harap ko. Watch me, lawyer, ang sagot ni Rafael habang ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahang lumalapit sa amin. Isabela, uwi na tayo. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa katotohanan na pilit mong ibinubunyag. Nararamdaman ko ang gipit na sitwasyon. Ang bawat plano namin ni Miguel ay tila gumuho sa loob ng isang saglit dahil sa isang piraso ng papel. Ngunit sa gitna ng aking takot, naalala ko ang isang bagay na nakita ko sa kamera ni Zelda kanina. Ang liwanag sa ruby. Ang luha ni Lahan formula na inilagay ko sa lab. Sige, Rafael, ang wika ko. Ang aking boses ay biglang naging tahimik at misteryoso. Uuwi ako. Pero sigurado ka ba na ang bahay na babalikan natin ay hindi pa nasusunog? Isang malakas na pagsabog ng tunog mula sa aking telepono ang bumasag sa tensyon. Isang balita mula sa radyo. Breaking news! Isang malaking sunog ang nagaganap ngayon sa AFP Heritage Museum. Ang lahat ng artifacts sa loob, kabilang ang mga bagong diskubreng relics, ay kasalukuyang nilalamon ng apoy. Naniga si Rafael. Ang dokumento sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa basang kalsada. Ang mapulang liwanag mula sa malayo ay tila isang dambuhalang sugat na bumubukas sa madilim na langit ng Maynila. Hindi ko kailangang makita ng malapitan ng apoy para malaman na ang lahat ng aming pinaghirapan ni Miguel, ang mga ebidensya, ang mga antigong dokumento, at ang mga pekeng relics, ay kasalukuyan ng nagiging abo. Ang init ng sunog ay tila nararamdaman ko hanggang dito sa basang kalsada, nanunuyo ang aking lalamunan habang pinapanood ang unti-unting pagguho ng plano ni Rafael na burahin ang kanyang mga bakas. Nanatiling nakapako ang tingin ni Rafael sa radyo ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay nabahira ng isang uri ng panginginig na hindi niya maitago. Ngunit sa halip na pagsisisi, isang mapanganib ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ulan. Tila isang demonyong nagtagumpay sa pagpapasunog ng impyerno. Sayang naman ang museum na iyon, Isabela, ang madiin niyang bulong, habang dahan-dahang lumalapit sa akin. All those precious things, gone. Ngayon,
Wala na kayong ebidensya. Wala ng warehouse, wala ng peking artifacts, at wala nang ang luha ni Lakan. It's your word against a decorated officer. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng publiko? Hindi ako kumibo. Nanatili ang aking tindig, matigas at malamig. Sa loob ng aking isipan, mabilis na tumatakbo ang mga numero at chemical. Inakala ni Rafael na ang apoy ang magliligtas sa kanya, ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Ang isang restorer ay hindi lang marunong bumuo. Marunong din kaming bumasa sa mga abo. Sumakay ka na sa sasakyan, Isabela. Ang utos ni Rafael. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging commanding officer. This is for your protection. The media will think you're a suspect since you were the last one handling the artifacts. Kung gusto mong manatiling malinis ang pangalan mo, susunod ka sa akin. We are going home. Tumingin ako kay Miguel. Nakita ko ang pagtutol sa kanyang mga mata, ang kanyang kamao ay nakakuyom sa galit. Ngunit umiling ako ng bahagya. Ang restrictive custody ay isang bitag, oo. Pero ito rin ang pagkakataon ko para makapasok sa huta ng kaaway. Kung nandoon ang lason, nandoon din ang lunas. I'll be fine, Miguel. Ang wika ko. Ang boses ko ay tahimik, ngunit puno ng katiyakan. Magkita tayo sa tamang panahon. Don't stop digging. Ang apoy ay nagbubura ng gamit, pero hindi nito kayang sunugin ang katotohanang nakasulat sa dugo. Pilit akong isinakay ni Rafael sa SUV. Ang bawat paghawak niya sa aking braso ay tila haplos ng isang ahas. Pagdating namin sa mansyon ng mga De Silva, ang paligid ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa sala, naghihintay si Doña Aurora, nakaupo sa kanyang trono. Tila isang reynang naghihintay ng kanyang biktima. Mabuti at nagbalik ka na, Isabela, ang bungad niya. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses sa kabila ng balita ng sunog. Don't look so pale, Hiha. Ang mga gamit sa museum ay insured. What's important is the family's reputation. At ikaw, bilang asawa ni Rafael, ay mananatili rito hanggang sa matapos ang gulo. Hindi ka lalabas, hindi ka tatawag. At hindi mo kakausapin ang abogadong yon. Ito ba ang tinatawag ninyong pamilya? Ang tanong ko habang nililibot ko ang paningin sa marangyang bahay na tila naging isang gintong hawla. Isang kulungan na binuo sa mga nakaw na yaman at pinatibay na mga kasinungalingan. Watch your tongue! Sigaw ni Rafael habang isinasara ang malaking pintuan sa likuran ko. You have no rights here anymore. Ang court order ay malinaw. You are under my supervision. Any move you make against me will be considered an act of treason laban sa isang opisyal ng militar. Inakyat nila ako sa aking silid at nilok ang pinto mula sa labas. Iniwan nila akong mag-isa sa dilim. Ngunit hindi nila alam, bago pa man ako isakay sa sasakyan, ay naisulat ko na ang lahat ng mga serial numbers ng mga dokumentong nakita ko sa warehouse sa likod ng aking relos. At higit sa lahat, alam ko ang isang lihim na hindi alam ni Rafael tungkol sa aming bahay. Ang bahay na ito ay dating pag-aari ng aking ama, bago ito binili ng mga De Silva noon mamatay siya. May isang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan. Isang lihim na workspace na tila kinalimutan na ng panahon. Dahan-dahan akong kumilos. Ginamit ko ang aking kaalaman sa arhitektura ng bahay. Ang bawat dulas ng aking kamay sa pader ay tila paghahalap ng pintig ng puso ng aking ama. Pagkalipas ng ilang oras ng maingat na paghahanap, nakita ko ang maliit na lever sa likod ng bookshelves. Sa isang tahimik na paggalaw, bumukas ang isang panel. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa akin. Ito ang lihim na archive ni Papa. Sa loob, nakita ko ang isang itim na notebook. Binuksan ko ito at ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakasulat doon ang bawat transaksyon ng mga De Silva mula pa noong dekada 90. Ang bawat artifact na ginaya, ang bawat pirma ni Dr. Valderrama sa mga peking medical reports, at ang isang pangalan na hindi ko inaasahan.
Isang pangalan na naging dahilan kung bakit hindi basta-basta mapatalsik si Rafael. Biglang bumukas ang pinto ng aking silid. Ang liwanag mula sa hallway ay tila isang sumisigaw na kaaway. Pumasok si Rafael. May hawak na isang baso ng alak. Ang kanyang uniforme ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong ginagawa mo sa dilim, Isabela? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kalasingan at panganib. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga ng matindi. Alam mo, minsan iniisip ko kung naging masunurin ka lang, sana ay tayo pa rin ang pinakamakapangyarihang mag-asawa sa bansang ito. But you chose to be a hero. Ngayon, pati ang buhay mo ay nakataya. The fire didn't destroy everything, Rafael. Ang wika ko, ang boses ko ay matapang sa kabila ng sakit ng kanyang hawak. May mga bagay na hindi kayang sunugin ng apoy. Like what? Ang hamon niya, habang itinataas ang kanyang kamay para saktan ako. Like this, ang sagot ko, habang ipinapakita ko sa kanya ang isang maliit na digital recorder na nakatago sa ilalim ng aking unan. Ang recorder na kanina pa nakabukas mula nang pumasok siya. The world is listening, Rafael. Hindi lang ako ang nakakaalam ng totoo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang baso sa kanyang kamay ay nalaglag at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila hudyat ng simula ng isang marahas na pagtutuos. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na katok sa labas ng mansyon ang narinig. Captain De Silva! Buksan niyong pinto! This is the Provost Marshal. We have a warrant for your immediate arrest for the destruction of government property. Tumingin sa akin si Rafael. Ang kanyang muka ay napuno ng desperasyon at kabaliwan. Kinuha niya ang kanyang baril at itinutok ito sa kanyang sariling ulo. If I go down, everyone goes down with me, Isabela. Especially you. Ang malamig na dulo ng baril ay nakadikit sa sentido ni Rafael, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagitan ng takot at kabaliwan. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming silid, habang ang tunog ng marahas na pagkalampag sa pinto sa ibaba ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa sandaling ito, hindi ko nakita ang makapangyarihang kapitana na hinangaan ng lahat. Ang nakita ko ay isang duwag na lalaking nasukol sa sarili niyang mga kasalanan. Isang mandaraya na hindi matanggap na ang kanyang entablado ay tuluyan ng gumuho. Huwag kang lalapit, Isabela! Ang hiyaw ni Rafael, ang boses niya ay pumiyok sa desperasyon. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi lang ako ang mawawala sa mundong ito. Kasama kitang mabubulok sa impyernong binuo mo. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking mga braso ay nakahalukip-kip at ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng kanyang banta. Wala akong naramdamang takot. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay puno na ng pagkamuhi, sapat na upang maging matigas sa harap ng kamatayan. Dahan-dahan kong ibinaba ang digital recorder sa mesa at tiningnan siya ng may matinding pangungutya. Pull the trigger, Rafael, ang wika ko. Ang boses ko ay tahimik, ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. Gawin mo na. Dahil alam nating dalawa na masyado mong mahal ang sarili mo para saktan ang balat mo. Ang drama na ito, yan na lang ang natitira sa'yo dahil wala na ang kapangyarihan mo. You are no longer a soldier, Rafael. You are just a criminal in a uniform that doesn't fit you anymore. Tumahimik ka, ang sigaw niya. Ang baril ay dahan-dahang lumipat mula sa kanyang ulo patungo sa aking direksyon. You think you're so smart? You think Miguel will save you? Pinaglalaruan ka lang din niya. He wants the De Silva assets, and you are just his key to the vault. Bago pa siya makapagsalita muli, ang pinto ng aming silid ay biglang bumukas ng may matinding puwersa. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang hudyat ng katarungan. Pumasok ang mga tauhan ng Provost Marshal, kasama ang mga armado at seryosong mga opisyal. Ngunit sa likuran nila, lumitaw ang isang tao na hindi ko inaasahan sa gabing ito.
si Zelda. Ngunit hindi ito ang matapang na Zelda na laging nang aapi. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang damit ay gusot-gusot, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Hawak siya ng 2 babaeng pulis. Pagkakita niya kay Rafael na may hawak na baril, agad siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisingi. "Rafael, please! Stop this!" Ang hagulgol ni Zelda. Ang boses niya ay puno ng pagkukunyari na tila sinusubukang makuha muli ang simpatiya ng lahat. The police, they went to the hospital. My father, Dr. Valderrama, he's in critical condition because of the stress. Sinasabi nila na ikaw daw ang mastermind sa paglason sa tatay ni Isabela. Rafael, tell them it's not true. Tell them I'm just a victim here. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking dibdib. Ang pa-victim na Reyna ay naglalaro na naman ng kanyang paboritong papel. Tiningnan ko si Zelda nang may matinding pagkasuklam. Fragile as ever, aren't you, Zelda? Kahit sa rurok ng inyong pagbagsak, nagagawa mo pa ring magkunwari na ikaw ang biktima. Isabela, please, help me! Ang hiling ni Zelda. Dahan-dahang gumagapang patungo sa akin habang hinahawakan ang kanyang tiyan. I'm pregnant, Isabela. Rafael's child. Our child. Hindi mo ba kayang magpatawad para sa bata? Tumigas ang aking buong katawan. Ang lason ng kanyang salita ay tila gustong sumira sa aking luhika. Ngunit bago pa ako makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pintuan. Huwag kang maniwala sa kanya, Isabela. Ang madiin na wika ni Miguel habang naglalakad siya papasok sa silid, hawak ang isang makapal na medical file. Zelda is not pregnant. We checked the hospital records in Makati. Ang asthma attack at ang pagbubuntis ay bahagi ng kanyang plano para makaiwas sa extradition at para makuha ang empathy ng mga donors. Lumingon si Miguel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng proteksyon. Inabot niya sa akin ang file. At tungkol sa iyong ama, Isabela, nakuha na namin ang huling testimonya ni Dr. Valderrama bago siya dinala sa ICU. He confessed. Rafael paid him to administer slow-acting arsenic sa tatay mo para makuha ang workshop at ang selyo ng pamilya ninyo. It was a planned murder, disguised as a chronic illness. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang dambuhalang bigat na dumagan sa aming lahat. Ang paghinga ni Rafael ay naging mabilis at gipit. Ang bawat ebidensya ay nakaturo na sa kanya. Ang kanyang baril ay dahan-dahang ibinaba ng mga opisyal habang siya ay napaluhod. Ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga kamay. Captain Rafael de Silva, you are under arrest for murder, plunder, and arson. Ang pormal na deklarasyon ng opisyal. Habang kinakabitan siya ng posas, lumapit ako sa kanya. Hindi para umiyak, kundi para ibigay ang huling vamat na nararapat sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang panga at pinilit siyang tumingin sa akin. Sabi mo kanina, Rafael, nasisiguraduhin mong kasama kitang mabubulok sa impyerno. Ang bulong ko, ang aking boses ay puno ng kapangyarihan ng isang reynang nagtagumpay. Ngunit nakalimutan mo, ang impyerno ay para sa mga taong tulad ninyo. Ako? Ako ang apoy na tumupok sa inyong mga kasinungalingan. At ang bahay na ito? Hindi na ito sa inyo. I have already filed for the reversion of property titles. Lahat ng kinuha ninyo sa pamilya ko, babalik sa akin. Na yon. Tiningan ko si Zelda na kinakaladkad din palabas ng silid. Ang kanyang mga hiyal ng patawad ay tila mga walang saysay na ingay sa aking pandinig. Nang mawala na ang lahat ng kaguluhan, kami na lang ni Miguel ang naiwan sa loob ng aming dating silid tulugan. Tapos na, Isabela, ang mahinahong sabi ni Miguel habang lumalapit siya sa akin. Inabot niya ang aking nanginginig na kamay at dahan-dahan itong pinisil. Hindi pa, Miguel, ang sagot ko, habang pinagmamasdan ko ang itim na notebook ng aking ama sa mesa. May isang huling pangalan sa listahan na kailangan nating puntahan. Ang taong nagpundo sa mga De Silva mula sa simula.
ang tunay na arkitekto ng lahat ng ito. Sino Isabela? Ang tanong ni Miguel. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagtataka. Itinuro ko ang huling pahina ng notebook. Isang pangalan na naging dahilan kung bakit tila hindi matitibag ang pader ng mga De Silva sa loob ng 3 dekada. Isang pangalan na magpapabago sa lahat ng aming nalalaman. The Minister, ang wika ko. At bukas, sa mismong National Day Gala, ibibigay natin sa kanya ang regalong hindi niya malilimutan. Ang ingay ng engrandeng pagdiriwang sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila isang malabong ugong na lamang sa aking pandinig. Suot ko ang isang itim na terno na gawa sa pinakapino at kumikinang na sutla. Tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng makukulay at maningning na kasuotan ng mga elitista sa National Day Gala. Ang bawat hakbang ko sa pulang karpet ay tila isang deklarasyon ng digmaan, habang ang bawat taong lumalampas sa akin ay bumubulong ng aking pangalan. Ang asawa ng taksil na si Rafael. Ang babaeng sumira sa sarili niyang tahanan. Hindi ko sila tinitingnan. Ang aking paningin ay nakapako sa entablado kung saan nakaupo ang pinakamakapangyarihang tao sa gabing ito. Si Secretary Artemio Borja, ang Minister of National Defense. Siya ang taong nasa likod ng bawat promosyon ni Rafael, ang taong nagpondo sa mga illegal na workshop ng mga De Silva, at ang tunay na pumatay sa danggal ng aking ama. Lumapit sa akin si Miguel. Ang kanyang suit ay elegante at ang kanyang kilos ay puno ng otoridad. Hinawakan niya ang aking siko, isang tahimik na paalala na nasa likod ko siya. Nasa akin na ang lahat ng digital files, Isabela. Ang projector ay kontrolado na ng ating team. Hinihintay na lamang namin ang iyong hudyat. Salamat, Miguel, ang mahinahon kong sagot. Tiningnan ko ang maliit na antigong kahon na hawak ko. Isang baulito na yari sa Nara at Pilak. Ang huling likha ng aking ama bago siya pinatay. Siguraduhin nating sa gabing ito, hindi lang ang pangalan ni Rafael ang mabubura, kundi pati ang buong sistema ng mga magnanakaw na ito. Naglakad ako patungo sa mesa ni Secretary Borja. Ang kanyang mga bodyguard ay agad na humarang, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay upang patigilin sila. Ang kanyang muka ay puno ng isang pekeng kabutihan. Ang uri ng ngiti na ginagamit ng mga buwaya bago lumamon. Maria Isabela, ang bati niya. Ang boses niya ay malalim at puno ng kapangyarihan. Matapang ka para magpakita rito pagkatapos ng kahihiyang idinulot ng asawa mo. What do you want? Don't tell me you're here to beg for his release. Hindi ako naririto para magmakaawa, Sekretary. Ang wika ko habang inilalapag ang baulito sa kanyang mesa. Ang tunog ng kahoy na tumama sa marmol ay tila isang hamon. Naririto ako para ibigay ang regalong matagal nang inihanda ng aking ama para sa inyo. A restoration gift for your decades of service to our family. Nanlit ang mga mata ni Borja. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling tabako ay tila amoy ng isang bulok na sistema. Huwag mo akong subukan, Isabela. You're just a widow in training. Ang asawa mo ay nasa kulungan na, at ang tatay mo ay matagal lang nakabaon. You have nothing. Meron akong katotohanan, Secretary. At sa mundo ng restoration, ang katotohanan ay laging lumalabas kapag ginamitan ng tamang chemical, ang madiin kong bulong. Binuksan ko ang baulito. Sa loob nito ay isang maliit na selyo, ang orihinal na selyo ng workshop ng aking ama. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng ballroom, may isang lihim na mekanismo ang bumukas. Isang holographic projector na itinago ni Papa sa loob ng antigong kahon ang biglang bumukas. Sa isang saglit, ang malalaking screen sa buong ballroom ay nagbago. Hindi na ang mga larawan ng tagumpay ng bansa ang nakita ng lahat. Sa halip, lumitaw ang mga video recording mula sa loob ng warehouse. Ang mga mukha ni Rafael, Zelda, at ang malinaw na boses ni Secretary Borja habang naguutos na lasonin ang aking ama dahil tumatangi itong pirmahan ang mga pekeng certificates
ng National Heritage Artifacts. Anong kahulugan nito? Ang hiyaw ni Borja, habang pilit na pinapatay ang mga monitor, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat tao sa ballroom ay nakatingin na sa kanya nang may matinding pagkasuklam. Ito ang katarungan, Secretary. Ang wika ko, ang boses ko ay umaalingaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mikropunong lihim na nakakabit sa aking terno. Ang bawat artifact na ibinenta ninyo sa mga dayuhan ay nakatatak ang inyong pirma sa ilalim ng aking ama. You didn't just steal history. You stole lives. Tumayo si Borja at itinulak ang mesa. Ang tunog ng mga bumagsak na kristal at pinggan ay tila isang hudyat ng kanyang pagbagsak. Sinubukan niyang saktan ako. Ang kanyang kamay ay nakataas na parang isang hayop na nasukol. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, humarang si Miguel at ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Dito ko ibinigay ang huling VAMAT na nararapat sa kanya. Hindi ako gumamit ng dahas. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, tinitigan siya ng diretso sa kanyang nanginginig na mga mata, at inabot sa kanya ang isang piraso ng papel, ang warrant of arrest na may tatak ng Korte Suprema. Sabi ninyo kanina, Secretary, na ako ay isang widow in training. Nagkakamali kayo. Ang wika ko, ang boses ko ay puno ng malamig na tagumpay. Ako ang reyna ng mga guho. At sa gabing ito, ang guhong ito ay sa inyo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa Grand Ballroom habang kinakaladkad si Secretary Borja palabas. Ang kanyang mga hiyaw ng pagtanggi ay tila mga walang saysay na tunog sa gitna ng katotohanan. Tumingin ako sa paligid. Sa mga taong dati ay kinukutya ako. Ngayon, tanging respeto at takot ang nakikita ko sa kanilang mga mata. Lumapit sa akin si Miguel at dahan-dahang inakbayan ako. Tapos na ang gabi, Isabela. You did it. Your father can finally rest. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang singsing sa aking daliri, ang pamana-ring na nabawi ko mula sa mga gamit ni Zelda, ay tila naglalabas ng isang mainit na liwanag. Hindi na ito simbolo ng aking paghihirap, kundi ng aking tagumpay. Hindi pa tapos ang lahat, Miguel. Ang sagot ko habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng bukang liwayway sa labas ng bintana. Dahil ang tunay na restoration ay hindi lang sa mga gamit. Ito ay sa pagsisimula ng isang bagong buhay na malaya sa mga anino ng nakaraan. Naglakad kami palabas ng hotel. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan kaysa sa dati. Ang bawat tao na nadadaanan namin ay dahan-dahang tumatabi, nagbibigay daan sa reynang muling bumangon mula sa sarili niyang guho. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong pilit kong binuo sa loob ng 15 taon. Ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking sariling restoration center, ang Legacy of the East, ang tanging tanawin na nakikita ko ay ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel at lila sa langit ay tila isang painting na walang bahid ng kasinungalingan. Isang sining na hindi kailangang ayusin dahil ito ay perpekto sa sarili nitong anyo. Sa aking mesa, nakalatag ang mga pahayagan na yung araw. Isang maliit na balita sa sulok ang nakakuha ng aking pansin. Huling apela ni dating Kapitana Rafael de Silva ibinasura ng korte. Mananatili ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong plunder at murder. Hindi na ako nakaramdam ng galit, lalo na ng awa. Ang dating makapangyarihang lalaking inakalang kontrolado niya ang bawat hininga ko ay isa na lamang bilanggo ng sarili niyang ambisyon. Wala na ang kanyang ranggo, wala na ang kanyang danggal, at higit sa lahat, wala na ang babaeng naging mitsa ng kanyang pagbagsak. Si Zelda, nabalitaan kong nabulok ang kanyang pangalan sa mundo ng sining. Ang bawat museum at gallery sa bansa ay nilagay siya sa blacklist. Ang peking pagbubuntis at ang mga kasinungalingang itinanim niya ay naging isang sumpa na habambuhay niyang papasanin sa dilim ng kanyang pag-iisa. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit kapag ito ay dumating,
ito ay kasing talim ng isang scalpel na nag-aalis ng mabulok na bahagi ng kasaysayan. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang amoy ng kape at ang malinis na bango ng mga antigong kahoy sa loob ng aking laboratorio. Dahan-dahan kong hinaplos ang pamana-ring sa aking daliri. Sa wakas, malinis na ito. Hindi na ito simbolo ng aking pagiging marupok o ng aking pagkakamali sa pag-ibig. Ito na ngayon ang selyo ng aking kalayaan. At ang patunay na ang dangal ng aking ama ay muling nabuhay sa pamamagitan ko. Narinig ko ang mahihinang hakbang ng sapatos sa sahig na gawa sa Nara. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang init na dala ng kanyang presensya ay sapat na para pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa aking dibdib. Gabi na, Isabela. Masyado mo na namang nakakalimutang magpahinga. Ang boses ni Miguel ay tila isang banayad na musika sa aking pandinig. Lumapit siya at tumayo sa aking tabi. Sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang balikat. Inayos ko lang ang huling dokumento para sa National Endowment, Miguel. Ang sagot ko nang may kasamang tunay at magaan na ngiti. Gusto kong siguraduhin na ang workshop ng tatay ko ay magiging tahanan ng mga bagong artist na marunong magpahalaga sa katotohanan. Inabot ni Miguel ang aking kamay at dahan-dahan itong pinisil. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng lalim at paggalang. Nagawa mo na ang pinakamahirap na restoration sa lahat, Isabela, ang i-restore ang sarili mong buhay. Tiningnan ko siya. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang hinaharap na hindi na kailangang itago sa ilalim ng mga anino. Tinatanong mo ako noon kung napatawad ko na ang sarili ko. Ang bulong ko habang pinagmamasdan namin ang huling sinag ng araw. Ngayon, masasabi ko ng oo. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil tinanggap ko na ang bawat guho sa buhay ko ay naging pundasyon para sa mas matibay na kaharian. At ang kapayapaan? Nahanap mo na ba? Ang tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Nahanap ko ito sa sandaling tumigil ako sa pag-iyak at nagsimulang lumaban. Ang madiin kong sagot. Ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang tumayo sa gitna nito nang hindi natitinag. Isang sandali ng tahimik na kilig ang namayani sa amin. Isang koneksyon na hindi kailangan ng mabulaklak na salita o madamdaming pangako. Sapat na ang pagkakaunawaan ng dalawang taong parehong nanggaling sa giyera at nayon ay handa na magsimula ng isang tahimik na kabanata. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang aking refleksyon sa bintana. Ang Maria Isabela na nakita ko ay hindi na ang tahimik na asawang naghihintay sa anino ng kanyang asawa. Ang nakita ko ay isang reyna, matapang, matalino, at malaya. Ang aral na iniwan sa akin ng aking ama at ng aking masakit na nakaraan ay malenaw. Ang bawat sugat ay may kwento, at ang bawat pagkawasak ay may pagkakataon para sa muling pagbuo. Huwag matakot sa mga guho, dahil sa ilalim ng mga ito ay matatagpuan ang pinakamatibay na bersyon ng iyong sarili. Ang katotohanan ay maaring masakit, ngunit ito lamang ang tanging bagay na makapagbibigay sa iyo ng koronang hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Tapos na ang gabi ng mga De Silva. Ngayon, ang araw ay sumisikat para sa reynang marunong magmahal, ngunit mas marunong lumaban.